Hindi, ibig sabihin, talagang duguan yung kamay. Hindi ba? Talagang yung pong bloodlust ng atin pong pangalang Pangulo, not just against the President, but in this entirety of the impeachment proceedings, ay talagang totoo. Hindi ba? So, we leave it to her. Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan. Actually, maganda nga yung statement ng pangalawang Pangulo. It is very apt for the presentation of evidence today because today is the threats day. Presentation of evidence kung saan ho pinagbantaang patayin, i-assassinate ng pangalawang Pangulo ang Pangulo ng Pilipinas. So, maraming salamat sa inyo pong pahayag, Madam Vice President. Makakadagdag po ito doon sa batayan kung bakit totoo at may batayan yung pong articles of impeachment on threats against the President. Paano, sir? Paano makakadagdag yung statement niya kanina? Hindi, ibig sabihin, talagang duguan yung kamay. Hindi ba? Talagang yung pong bloodlust ng atin pong pangalang Pangulo, not just against the President, but in this entirety of the impeachment proceedings, ay talagang totoo. Hindi ba? So, we leave it to her. Kung kailan ho siya magpapakita sa paglilitis, pero ang panawagan ng tao magpakita sa paglilitis, hindi ho magpunta lang sa Senado. Sir, yung reference niya sa Invictus, yung I will be bloody but unbound, anong tingin mo yun? Well, I think instead of Invictus, kailangan maghanda papunta po Invictus. Huli na lang, sir. Nandito na siya sa Senado. She's gonna, attend yung trial. Does it strengthens lang yung sinasabi ng prosecution, yung respeto niya sa impeachment trial, sa Senate impeachment? Obviously, wala ho yun. No? Kasi, again, like what you had stated previously, hindi naman ho House Justice Committee proceedings po ito. Senate Impeachment Court na po yung humihiling na magpakita ho siya sa paglilitis. But she is here, but she still would not attend the trial itself. So, again, that speaks to the level of respect that she has for the trial proceedings that we have to do. May time po siya makipag-meeting sa defense team niya before the trial, pero hindi po siya pupunta sa mismong paglilitis niya. What does it show? So it shows nga ho talaga na wala siya pa ring desisyon na magpakita, sumipot dito po sa paglilitis tungkol sa kanya. Again, ang sabi niya ho kasi, I think she's here to support the defense panel, no? But hindi ho siya cheerleader nito pong impeachment proceedings po na ito. Siya po yung nasasakdal, siya po yung akusado. Di ba? She has to be here for herself, not to support anyone else or not to support her defense panel. Sir, kanina sabi ni Con Rene, kung siya rin daw si VP Sara, pupunta rin siya dito para kausapin yung mga abogado niya kasi after ni performance kahapon. Kayo tingin niyo ba parang ganun din natalo kahapon or paano yung performance ng defense? Tingin ko, irrespective of whatever performance of whoever, kung ikaw yung nasasakdal, kailangan mo magpakita rito. Paharapin mo yung mga nag-aakusa sa'yo na hindi ito totoo, na wala itong batayan, na dapat kang ma-acquit. Hindi ba? Yun yung mas mahalaga nga panawagan ng tao sa atin pong pangalawang Pangulo. But she was here today and she is not here now. So I think that speaks volumes about the level of her preparation going into trial. Pero sir, she is allowed, diba, to have the counsel as to represent herself? Hindi, wala naman ho tayong debate na meron hong karapatan. Pero magkaiba ho yung papasiputin mo lang yung abogado mo bukod doon sa ikaw ang sisipot kasama yung mga abogado mo. It speaks of kung gaano po natin pinapahalagahan ito pong paglilitis po na ito. Thank you, sir.